Good morning sa lahat. Teddy Casino. Hello again. Ako po ay isang manunulat, naging mamahayag din, at isang aktivista mula nung pagka-estudyante. And of course, I was a 3-term congressman of Bayan Muna from 2004 to 2013. So ako po ay sanay sa dalawang klaseng parlamento, yung formal parliament at ang parlamento ng lansangan. At nung ako po ay nasa Kongreso, doon ako na-enkwentro ko face-to-face yung mga political dynasties dahil halos lahat ng kasama kong kongresista noon, puro galing sa political dynasties. And yung 9 years na yon was very instructive. Nakita ko po harap-harapan kung paano masasabi ko ang pinakamalaking sagka sa pag-unlad ng ating bayan ay ang mga political dynasties at yung mga interest na nasa likod nitong mga political dynasties to include yung mga kamag-anak at kaibigan nilang malalaking negosyo, mga asindero, mga foreign partners nila. And so para sa akin, itong nakaraang mga araw na sinusubaybayan ko yung filing ng candidates dito sa COMELEC, talagang bumabaliktad yung sikmura ko. At nagagalit ako sa nakikita kong lumalala pa yung political dynastyism. At dapat ihinto na, dapat wakasan na yung mga kandidatong sunod-sunod, sabay-sabay na magkakapamilyang tumatakbo. Hindi dapat sunod-sunod, hindi dapat sabay-sabay, dapat isa-isa lang. So that is one of the key measures na itutulak talaga natin sa Senado, an anti-dynasty law. Isa-isa lang. At kaakibat niyan, sa usapin ng political reforms, Right to Information Law, Whistleblowers Protection Act. So ito yung mga isusulong natin kapag tayo po ay pinalad sa Senado. Salamat, good morning. Maraming salamat po, sir. Q&A. Dwight from Rappler. Hello, Kong. Good morning. This is your second attempt to the Senate. You first ran over a decade ago. And in the history, wala pa po nakapasok from the National Democratic Movement sa Senate. Do you think the time is ripe that someone from the National Democratic Movement make it to the Senate? And for my second question na rin, what lessons have you learned from your first Senate bid over a decade ago that you would apply in recalibrating your Senate campaign this time around? Yes, the time is right na meron isang progresibo, isang National Democrat na pumasok sa Senado. I think yung pagbalik ng Marcos sa pwesto ay nagsilbing malaking aral sa ating mamamayan na itong mga political dynasties na ito, kapag hindi mo talaga tinigil, hindi mo winakasan, babalik at babalik. No? And the only way to engage and to put a stop to political dynastism is to play at their own game. Kaya kailangan tapatan natin ito sa Senado. Ngayon, dominant ang mga political dynasties in Congress and Senate, so we should be there to para labanan sila. And I think naintindihan na ng taong bayan yan. Yung second question, paano? Tama ba yun? Ano po yung lessons ninyo from your first failed Senate bid that you would apply in recalibrating your campaign? I think yung lesson is we cannot do this ng tingi-tingi. Kasi kami ho, nung tumakbo ako, isa lang ako. Before ako, yung si Satur and si Lisa. After me, si Neri. So we always field 1 or 2 candidates only for the Senate. I think ang isang lesson namin, that will not work. Kaya nga ngayon, 11. Kung kaya nga, 12 ang aming mapupunan, pero 11 inabot. Because we want to show that we are really a force to reckon with. That hindi pwedeng may compromises kasi kapag 1-2 ka lang, kailangan mong pumasok sa isang traditional slate, makukompromiso ang iyong plataforma, ang iyong messaging. So this time we are trying to field, or we tried to field a full slate. We are fielding an almost full slate para buo yung aming plataforma, buo yung messaging na mapaabot namin, and we can also work as a team. At yun ang importante, kaya sabay-sabay kami nag-file. Kasi kung team ang trabaho, pwedeng well-distributed ang aming kampanya, may ikot namin yung buong bansa. So these are some of the lessons that hinalaw namin, kaya ganito yung aming takbo ngayon. Nico Bagsig, Teleradio.
Good morning po, sir. Sir, ano po yung paano niyo tinutugunan po yung voters education lalo na dun sa mga marginalized sectors po nung mga lipunan natin, mga voters po dun para kahit papaano maimpluwensyahan niyo sila na hindi lang tumingin sa kung sino yung sikat or yung mga galing sa mga political families at kayo po yung iboto, kayo yung ihalal nila, yung talagang nagre-representa sa kanilang hanay po at sektor. Ang mainam ngayon, napakarami ng halimbawa na magagamit natin sa voters education to show na yung pagboto ng mga political dynasties at saka ng mga bulok na politiko nakakasama sa ating bayan. So yung experience natin sa mga Duterte, experience natin ngayon sa Marcos, napakadaling i-cite, no? At madaling maintindihan ng mamamayan kung bakit hindi na dapat payagan pa na ang mga ito ang mamayagpag. So their experience itself, yung buhay na karanasan ng ating mamamayan provides them with many lessons on why kailangan natin ang ilagay naman sa Senado at ilagay sa pamahalaan ay ang mga progresibo, hindi na itong mga trapo, hindi na itong mga political dynasties. Thank you. Sharian Torres, ABS-CBN. Hi, sir. Morning. Hello. Oo, long time. Sir, related to Dwight's question, well, yun nga, ilang beses, no? Actually, hindi lang kayo yung tumakbo na makabayan for the Senate, although we may say na qualified, pero hindi na-succeed. So, ano sa tingin nyo? Bakit, maliban dun sa tingi-tingi, sa tingin nyo ba, yung mga voters, meron ding, parang nagkaroon ng miscommunication ang grupo nyo? That's why hindi basta ma-appreciate kung ano yung mga inilalatag nyo na platform and even your qualifications? Hindi miscommunication Unang-una, yung naaabot namin is very limited kasi nga yung lack of resources. So yung limitations mismo ng isang kandidatong hindi milyonaryo, hindi nakadikit sa malalaking negosyo, that is a big limitation on our part. Pero pangalawa, yung nature mismo ng eleksyon natin grabe ang control ng mga political dynasty sa political machinery. Sila ang namimili ng boto, sila yung nananakot ng mga botante, at kami ay bahagi ng mga biktima ng ganyang sistema. So, kaya ang gawain namin ngayon is how to overcome these obstacles. I think the message itself, kapag nakakasalamuhan namin ng mamamayan, malinaw at madaling maintindihan. Ang challenge is how to mas marami pang makakuha ng message na yan at malampasan namin yung mga hurdles, yung mga limitasyon ng ganitong klaseng sistema ng politika. Sir, and how are you trying to hurdle this, sir? Well, ang sinasandigan namin is the mass movement. Kung mapapansin nyo, yung kandidato ng Makabayan, sila rin ang mga leaders sa kanilang mga sectors. So mga manggagawa, milyon-milyon naman ang manggagawa natin. Ang mga magsasaka natin, milyon-milyon din. No? So itong sectors na ito, fisherfolk, indigenous peoples, yung mga professionals, sila naman ang bumubuo ng pinakamaraming bilang ng taong bayan. So we hope to reach them. This is a big constituency. And so yung messaging ng bawat kandidato namin ay may mahihit na sarili nilang constituency na malaki at malawak. So, yun ang isang dahilan din kung bakit ang mga candidates namin ay lapat sa lupa at kinikilala mismo ng sarili nilang mga constituencies and sectors. Sir Teddy, one last question kasi maganda yung you raised the issue of the political dynasty. But in reality, 'di ba, both houses of Congress, sabi niyo nga, ang dami doon. So, if and when it happens na mapunta kayo sa Senado, how are you going to really push for this advocacy successfully? Unang-una, ang karanasan namin sa Kongreso talagang mahirap dahil we are just one of more than 300. Ang Senado is a different ballgame. I will be one or hopefully mas marami in 24. So kapag ikaw naglupasay sa Senado, iba yung dating. So I think as a senator can be more assertive and will have more clout than an ordinary congressman. Pangalawa, para sa amin ang susi dito sa political dynasty, hindi sa Senado o Kongreso, hindi sa loob dyan sa labas. I think it is people power that we should mobilize to defeat the dynasties. No, yung sama-samang pagkilos ng mamamayan. Yun ang isang factor na hindi pa natin nakikita na malakas
dito sa kampanya laban sa political dynasties. So that is what we will bring to the table. Not only a piece of legislation, but a people's movement that will push for that and that will conduct strikes and other mass actions and other activities to pressure Senate and Congress to come up with an anti-dynasty law. Sir, time's up. Salamat po.